Matindi ang galit ng mag-ama sa isa't isa. Si Tatay Ronald, tuwing nalalasing, na ibubuhos sa anak niyang si Romel ang mga sakit na dinanas sa buhay, kasama ang pagkamatay ng babae niyang anak. Si Romel naman, lumaking dala ang galit mula sa pambubugbog ng ama. Narito ang kwento ng kanilang pagpapatawad sa isa't isa. Romel, anong kwento mo? Tungkol po sa pabaya kong ama dati. Kasi simula nung bata ako, may ligo siyang manakit. Hanggang ngayon pag nakakainom. Kaya nga ako lumayas sa amin, umiwas ako sa kanya. Panay ang pananakit pag nakakainom, panay sumbat ng mga itinutulong. Pati nga pagkamatay ng kapatid ko sa akin sinisisi. Lalo na ngayon, na nagkaanak na ako. Halos di mo na malapitan, mas gugusto niya pang ibang taon tulungan kaysa sa akin. Hindi, totoo yun. Pero di ba sa kanya mo iniiwan ang anak mo pag nagtatrabaho ka? Yung isang beses, iniwan ko sa kanya kasi sabi ko, papasok ko ako. Nung araw na yun, nakita ko siya nakikipag-inuman. Tapos yung anak ko nandun sa ibang bata. Sa kanya ko pinagkatiwala, paano kung may nangyari nga sa bata? Sino kung sisisihin kundi Ilang taon ang anak mo? 1 year, 7 months pa lang po. Tumutulong lang ako sa ibang tao. Ikaw pabaya talaga. Nung bata ka pa, gano'n na? Oo. Ako po yung pinagbubuntangan ng init ng ulo. Laging binubugbog. Tapos binitay na ako niyan isang beses. Patiwarik, tapos kinuryente. Tapos magtataka siya kung bakit ako naging Doon mo nakilala si Mama. Kumusta yung pagkikita ninyo? Hindi po maganda. Nag-away ho sila nung kagad Alam mo ba ang dahilan? Oo. Kasi nga yan si Mama, lalaki raw. Si Papa naman palainom. Sinundo ko kami sa Mindanao na hindi ko kilala si Mama. Ang sabi naman ni Papa sa amin, sama na lang daw kami. Mas pinili niya pa po yung pag-ibig niya doon kaysa yung sa pangarap namin Pag-ibig nino? Ni Papa, kay Mama. Mabubuo daw yung pamilya mas lalong nasira yung pamilya namin. Lalo nga kaming nagkagulo. Kapatid ko namatay. Buhay na pinili niya yan dito. Tapos namatay yung kapatid ko, ako sinisisi. Hindi ko pinili ang buhay ng pag-ibig ni mama mo. Hindi sana ako Hindi sasama. Hindi nga ako masisisi kung bakit ako nagkaganto. Bakit ikaw ang sinisisi ng papa mo na dahilan kung bakit namatay ang kapatid mo? Kasi wala naman siya ibang masisisi kundi ako Si Mama, hindi niya naman masisisi kasi nasa ibang bansa. Anong sinasabi niya sa'yo? Na dapat ikaw na lang yung namatay, hindi yung kapatid mo. Wala ka namang ginagawa sa buhay mo Pakawala ka, wala kang kwenta, ganito ganyan. Hindi ako nagsabi yan. Ikaw ang nagsalita. Hindi niya rin ako tinatanong kung ano nararamdaman ko. Lalo na ako ngayon. May problema, mabigat. Ang gusto ko lang sana, wala ako, katrabaho ako. Maalagaan mo dapat kapatid mo. Ang hirap naman ako kasi magsabi sa kanya Hindi niya naman papakinggan Anak lang naman ako, siya naman tatay ko. Baliwala lang din Hindi niya nga tinatanong kung okay ba ako doon sa bahay. Sa kubo na tinitirahan ko. Anong problema ang dinadala mo ngayon? Kumusta ka ngayon sa tinitirhan mong kubo? Depressed. Dahil? Kakahibalay lang namin ang asawa ko Romel, galit ka ba sa sarili mo? Sobra Galit na galit. Hindi ko maibigay yung best ko para sa kanila. Lalo na sa anak ko. Pero gusto mo gumanda ang buhay mo? Sobra po. Lalo na po yung anak ko. Mabigyan lang ko ng magandang kinabukasan yung anak ko. Masaya-masaya na ako doon. Naman lagi ko hiningi kay Papa Gabayan kami, tulungan. Barkadista ka Buti pa sana ang mga barkada mo, maganda rin. Wala din. Ayoko kasi na maranasan ng anak ko yung gandang buhay. Ayaw ko po. Hiningi rin natin ang panig ni Tatay Ronald. At narito ang kanyang bersyon. Magbago siya para magbago din ang kinabukasan sa anak niya, sa apo ko, saka sarili niya mismo. Kaya dalawa na lang kami sa mundo nito ngayon. Kaya ang asawa ko, wala na pag-asa yun. Sa akin lumaki yan ang dalawa ko anak. Yung anak ko nga babae, namatay yun sa kapabayaan din niya. Kaya trabaho ako pag uwi ko. Wala pa rin ang kapatid niya, nasa labas. Dapat sa loob na ng bahay. Magulang ba ako niyan? Ang trabaho niya ngayon, gabi-gabi, sige, kay scatter. Hindi ko naintindihan kung anong klaseng scatter yan. Nauubos ang pera.
sugal yan eh. Kaya umiwas na ako sa bahay namin. Mas mabuti pa sa ibang tao ako nakatira kaya makatulog ko maayos. Tanggalin niya ang pagkabarkada niya kaya wala silang mapala dyan. Gusto ko na sana sa kanya, ituloy niyang pag-aaral niya. Niyayaya nga kita mag-aaral ako, ayaw mo. Kasi suko ka na. Kahit mag-aaral lang siya sa ALS o sa TISDA, ay ayaw. Minsan niya, sinasama ko sa trabaho ko yan sa mag-wiring. Wala. Kunting ano lang, maya-maya, uwi. O, scatter na naman. Natanggal nga ang bisyon niya nga drugs. Pasalamat ko. Pero mas matindi ngayon ang bisyon niya. Halos, bili mo pagkain. Nandun na, napunta na sa scatter. Kaya mag-cash-in ka, ano na, hindi ko maintindihan. Niloko lang nga ako, mama niya. Dapat magkampihan kami dalawa. At pagkamatay sa kapatid niya, hindi ko masasinisisi. Ang gusto ko lang, huwag niya pabayaan. Kasi hindi ko makaya. Pati pagbantay nga sa ospital, 3 buwan kami sa NTTI. Wala siya maitulong. Mahal ko man sila dalawa. Mahal niyo po si Romel? Opo, mahal na mahal ko yan. Ginawa ko nga junior yan eh. Ang ayaw ko lang yung pagbarkada niya, talaga ayaw ko. At nagharap ang mag-ama kasama sina Kuya Alan at Ate Pia. Ay isa kayong sinabi na sa akin tumagos. Yung sinabi mo, Tay, na mahal ko yung anak ko. At yung tumagos din sa akin, yung mahal mo tatay mo, gusto mo nga makasama eh. Kayo po, Ronald, habang pinapalaki mo yung mga anak mo, ginawa mo mag-isa na wala kang partner dahil yung asawa mo nasa ibang lugar tapos hindi na nga ho kayo nagkasundo. So, mabigat yon para sa isang magulang, Romel, no, na nag-iisa siya. Kumbaga, single parent ang tatay mo. Ang problema, dahil pumasok ang alak na dala ng mga hirap ng buhay, napapainom kayo. Pero habang umiinom kayo, nasaktan ng paulit-ulit ang anak nyo. Di naman ho gawain ng mabuting ama yun. At yung anak nyo ngayon, pasan niya. Kung ano man yung sakit na dinanas nyo dahil hiwalay kayo ng asawa nyo, mahirap ang buhay, nakita mo yung isang anak mo na may sakit na malubha, lupus pala, no? Intindi ko yun, napasan nyo yun. Ang problema, dahil nga wala kayong partner, hindi nyo makarga lahat nung pasan nyo, uminom kayo ng uminom, tapos ito naman anak nyo na mula bata pa, siya naman ang naging punching bag. Nakikita ko sa inyo na hindi nyo gustong nagawa nyo sa kanya yun, pero nagawa nyo. Ikaw naman, ang ikinakaba ko, mauulit mo ngayon yon sa sariling buhay mo, at ngayon may isa kang anak na sa takot mo na hindi mo siya maalagaan ng maayos, pumayag ka na iba na muna ang magpalaki. Actually, that is an honorable thing. Kung yung anak mo ay nandun sa mabuting kalagayan, maraming kahanga-hangang mga magulang na nagsakripisyo ng ganon kahit hindi nila makasama para maayos. Ang problema mo ngayon is, ayusin mo yung buhay mo. Anong dapat mong binago o anong mali na ginawa mo sa anak mo na dapat din naman mabago? Nadala na sa alak. Kaya umiinira ko lang pasensya sa anak ko. Yung maliit pa lang siya doon. Romel, so tinatanggap ni Tay na nung nalalasing siya, yung pagdidisiplina niya sumobra. So narinig mo naman na tingin niya mali yun at ina-acknowledge niya na mali. Wala naman ho na kami magagawa doon eh. Nangyari na rin ho yun. Basta yung sa akin lang po gabayan nyo lang ho kami. Tatay, tinatanggap niyo ho na nasaktan niyo, pero kayo ho ba'y humihingi ng tawad sa iyong anak? Opo. Kayo ho ba'y nagsisisi na ginawa niyo ho ang inyong mga ginawa sa inyong anak? Opo. Anak, humingi ko lang pasensya sa ako. Talagang dala lang sa alak. Yun ang hiningi ko lang sa iyo, paghingi pasensya. May unang sinabi si tatay na siya mali at eto itatama niya. Ikaw naman, Romel, anong mali na ginawa mo na gusto mo ring ihingi ng patawad sa tatay mo? Tawad kasi yung ina-expect nyong pangarap nyo na para sa akin na hindi ko natupad. Hindi ko kayo nabigyan ng pangarap na gusto nyo. Magandang buhay. Na dapat yung kapatid ko magagawa nun. Tsaka pasensya kasi napabayaan ko ni si Ronamel nung nagkasakit. Patawad kasi naging black ball. Di na nag-aral, palabisyo. Lahat yun, pinagsisisihan ko na. Yun man lang kahit konti, makita mo man lang yung tamang nagawa ko. Huwag yung puro maling nangyari sa buhay ko. Tsaka gabay lang. Tulungan mo lang ako.
Romel, hindi mo kailangan ng ibang tao para mabuo ka. It's you and God. Create ka ng Panginoon na basta't nandun ang Panginoon sa buhay mo, buo ka. You have to assure yourself muna na buo ako. You know why? You cannot forgive until you forgive yourself. Naniniwala ka ang Diyos mapagpatawad? Opo. So kung ang Diyos napatawad ka, kailangan matuto ko rin patawarin yung sarili mo. Bakit importante yon? Kasi tatay at nanay mo, hindi mo mapapatawad hanggang hindi mo napatawad sarili mo. Sobra ang pagmamahal nyo sa isa't isa. Gamitin nyo yung pagmamahal na yon para magbago ang bawat isa. May anak ka, sabi mo wala kang mukhang ihaharap doon. Pero bata ka pa eh. Imagine mo lang ha, kung sa loob ng 5 taon, ayusin mo yung buhay mo. Lahat ng masama iwasan mo, andali ka namin ipasok sa TESDA. Kung ano yung gusto mong aralin sa TESDA, magagawa namin yon. Tapos ka ba ng high school? Hindi pa O po. ALS. Ngayon, syempre, yung papasok sa bago, may halong kabayan. So, imbis na sisermonan, papagalitan, sasaktan, anak, kaya mo yan. Yun yung gusto niyang gabay eh. Kaya mo yan, anak, nandito lang ako. Halika, pasok tayo, samahan kita doon. Doon mo siya itulak. Gusto niya yon. Kami maghahanap para sa'yo kung saan siya makakapasok ng ALS. Natapos ka na sa ALS mo. May napasukan ka na. After 3 years, ang ganda na ng kinikita mo, may mukha ka nang ihaharap dun sa anak mo. Di ba? Hindi yung give up ka kaagad. Wala akong mukha. Hindi, gawan mo ng mukha ang sarili mo. Nang may haharap doon. At kayo naman, lahat ng pagkukulang nyo sa kanya at dun sa anak nyong hindi nyo na nakasama, buhos nyo sa kanya lahat. Lahat ng pagmamahal ng isang tatay sa 2 anak, ibuhos mo sa kanya. Tuluyan ang binura ni Romel sa kanyang telepono ang app na dahilan ng bisyo niya sa pagsusugal pagkatapos makaayos ang kanyang ama sa Cayetano in Action with Boy Abunda. Bilang bahagi ng kanilang pagdiriwang ng Father's Day, hinandugan sila ng programa ng isang espesyal na dinner para sila ay mas makapag-bonding. Nang dalawin sila ng team ng Cayetano in Action with Boy Abunda, muli nang magkasama sa iisang bahay ang mag-ama. Sinamahan rin sila ng programa sa pagbili ng mga fishball, kikiam at palamig na kanilang ibebenta bilang pagtupad sa ipinangako sa kanila na negosyong pangkabuhayan. Tutulungan rin si Romel ng programa sa pag-e-enroll niya sa Alternative Learning System o ALS sa pasukan para makapagpatuloy sa kanyang pag-aaral. Kuya Alan and Ate Pia and Tito Boy, maraming salamat po. Kundi dahil ho sa inyo at sa CIA, hindi ho kami magkakaayos ng papa ko. Hindi rin ho kami magkaka-closure. Tsaka ho sa mga biyaya ho binigay niyo po sa amin, maraming salamat po. Hindi na reklamo, kundi pasasalamat at excitement ang sinalubong ni Romel sa ating muling pagbisita sa kanya. Excited na po ako ngayon pumasok kasi ngayon ko na lang ho ulit magagawa itong mag-aral. Sa tagal ho ng panahon na hindi ako nag-aaral, nabigyan din ho ako ng opportunity. Malaking tulong po talaga sa akin yung CIA. Dahil po doon kahit papaano meron din po ako may pagmalaki sa anak ko. Yun lang naman ho yung gusto kong parating sa anak ko, na andito pa naman akong magulang niya pa rin. Kasama si Tatay Ronald, sinamahan natin si Romel sa San Isidro Elementary School para kunin ang mga dati niyang records bilang requirement sa pagpasok niya sa Alternative Learning System. Tinulungan tayo ni Teacher Nemia para maipaliwanag ang mga hakbang na kailangan ni Romel para makapagtapos. Si Romel po, hindi po kasi niya natapos ang junior high school niya. So nasa grade 8 pa lang siya, hindi niya natapos. So pumasok siya ng Alternative Learning System. Pag nagawa po niya or natapos po niya ang buong taon na ito ng Alternative Learning System, pwede na po siyang mag-senior high next school year. Ang kaibahan po kasi ng senior high na Alternative Learning System is pwede po silang mag-modular. Unlike po sa formal na kailangan everyday kasi nag-check sila ng everyday attendance para sa mga learners, while in Alternative Learning System, pwede silang mag-modular and then every week magpapasa lang po. Yun po yung maganda para sa Alternative Learning System. Though 2 years pa rin po niyang bubunuin yung senior high school, but at the same time, pwede naman po siyang makapagtrabaho if ever na kailangan niyang magtrabaho. Like sa case po ni Romel na may anak siya na kailangan niyang buhayin, so magtatrabaho po siya. So pwede na po siya sa modular.
Si Romel po, sa case ni Romel, temporarily enrolled na po siya kasi nakapag-undergo siya ng ating FLT, which is the literacy test, and nakapag-fill out na rin siya ng kanyang enrollment form. And hopefully, makukompleto po niya ang kanyang mga requirements. Muling nakahakbang si Romel tungo sa pag-abot niya ng kanyang pangarap. Nakapag-enroll po ako ngayon sa ALS. At yun nga, nakapag-exam. Kunin po namin yung Form 137 bukas po at mamaya maghahatid po kami ng mga requirements para sa ALS. Ngunit higit pa roon, mas malaking pasasalamat niya ang pagiging buo na nilang mag-ama. Okay na po talaga sobra. Kasi kahit pa paano, naalagaan ko na ho siya. Nagagabayan niya na rin ho ako sa anak ko. Dahil ang pangarap din namin sa Cayetano in Action ay maging matatag at manatiling nagmamahalan ang bawat pamilyang Pilipino. Kuya Alan, Pia, lalo na ako kay Tito Boy. Maraming kong salamat sa itulong niyo po sa amin. Lalo na po sa papa ko. Ngayon po magkasama na ho kami sa bahay at malaking pasalamat din po kasi binigyan niyo rin po ako ng negosyo. Malaking tulong po yun para sa pagsuporta po sa anak ko. Maraming salamat po.